Tingin niyo po posible sa mga tulad ninyong ganun nga po yung ginagawa dati na magbago po? Oo, sa akin ma'am, parang siguro pinagbago siguro ako sa Diyos. Kasi yung Diyos naman may binigay sa akin nga patalandaan. Yung nandoon pa ako sa DOJ, parang magbi-birthday na ako ng John. May nakita akong berhen maliit doon sa ilalim ng basurahan, tinapon ng basurahan ng plastic nga blow, yung drum nga blow. So sa bahay kami, kung may basura kami sa kwarto, tinatapon man sa labas. So nung pumunta na ako ng kalsada, nagaganyan ako ng basurahan, nakita ko yung berhen nandoon nakahiga sa basurahan. Pinulot ko, masayang masaya din ako, parang ito naman siguro ang naggagabay sa akin. Kaya miski saan ako, dinadala-dala ko yan. Yan ang parang sa sarili ko, ma'am. Parang gabay na sa akin siguro nga bumalik na ako ng Diyos. Dala-dala ko yan miski saan. Pag una kong patay, may pinatay na ako. Hindi ako nakatulog. Hindi ako nakatulog. Uminom ako ng isang buti ng alak. Para makatulog ako. Siyempre, naninibago ka, nakapatay ka na ng tao. Yan. Pero iniisip ko lang nga ang inutos sa akin, kriminal nga tao. Yan lang para mawala sa isip ko. Pero kalaunan din, ma'am, para nagkukonsensya na ako. Nakakakita ako ng mga kasamahan ko, yung mga babaeng pinapatay. Hindi ako, nandoon ako pero hindi ako, parang nakukonsensya din ako. Sobrang dami ng taong napatay, man, parang naiisip ko nga minsan nakikita ko sa panaginip ko yung mga mukha po nila. Oo, na-imagine mo ba yung mga binabalot na masking tape, ganyan minsan ba parang minsan kaya nga gusto na lang akong matulog nga, ipikit yung mata ko na ganoon pa din. Pero sa pumapatay ako, ma'am, hindi ko pinapakain sa pamilya ko, ma'am. Yung mga pirang binibigay dahil sa patayan, hindi ko tinatanggap ko, ma'am, pero pinagbibigay ko rin. Hindi ko gusto pakainin yung pamilya ko nga pumatay ako ng tao para mabuhay lang yung pamilya ko. Hindi, ma'am. Minsan ako napapagod na din ako, ma'am. Sa dahil nga yung may isip mo ba yung mga tao nagmamakaawa, yung pinapatay mo, yung tulad ng chinachap-sap namin, ma'am, pinagpuputol-putol yung katawan. Nabanggit niyo po kanina na parang naisip niyo magpakamatay na lang. Naisip niyo pa rin po ba? Naiisip ko, ma'am, pero ngayon kung masama siguro magpakamatay, hindi pa natatapos itong mga problema na ito. Sinasabi niyo po yan sa mga pari pong kausap niyo? Oo, sabi na wag, masama yan. Masama yan. Masama yung binabalak mo. So, hindi ka matatanggap ng Diyos. Sa akin naman, ma'am, dahil sa ganyan nangyari sa amin, ma'am, mahirap. Biski, ikaw sa amin, mahirap yan, ma'am. Kung hindi lang ito, ma'am, nagpapalakas sa akin yung asawa ko, matagal na siguro akong patay. Tagal na akong patay, ma'am. Kasi, yan ang nagporsige sa akin nga, punta tayo ng malayo, tapos manghihingi tayo ng tulong ng gobyerno nga malalapitan natin. Mahirap itong may dinadala ka, ma'am. Mahirap. Sa tao, mahirap din. Basta magbabago ka, mahirap, ma'am. Yung namatay ng mga tao, hindi yan mga hayop, hindi yan mga manok. Dapat pagbayaran din, ma'am. Miski hindi ko yan mga personal dahil nga pumatay na ako ng tao. Inutos sa akin lang, yan lang ang igaganti ko, ma'am. Yung kunin yung buhay ko, okay na ako, ma'am. Masaya na ako. Basta mapaliwanag ko muna lahat ng ginawang kasamaan namin sa Davao City, ma'am. Panghihingiin ko lang sa gobyerno kung ano sa tulong ko, sana yung pamilya ko bigyan na ng hanap buhay. Yan lang ang gusto kong makuha, ma'am. Ngayon po, saan po kayo kumukuha ng lakas ng loob po? Siyempre, kumukuha ako ng lakas ng loob sa Diyos, ma'am. Sana kumpleto ko yung sinabi ko lahat, ma'am. Para naman mabigyan ng hustisya ang daming tao nang namatay, ma'am.